Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Inom lang akong coffee. Taga-saan po yung mga viewers po natin ngayon? So, didiscuss ko po bakit po ba nagkakaroon ng mga sakit. So, meron po tayong tinatawag na natural healing. Okay? Ayan. So, ano ba ang gusto mo? Natural or synthetic? Pili ka lang. Okay? So, for example, ikaw ay merong high blood, yung ugat mo may mga cholesterol na nakabara na po dyan. So, pag pumunta ka sa DR, alam niyo yung DR, pumunta ka sa DR mo, o hospital, ano pong mangyari? Bibigyan ka po ng tinatawag na maintenance. Bakit? Nakita niya na high blood ka na. Ba't high blood? Kasi hindi na po makadaan yung dugo. Nahihirapan na yung pressure ng dugo papunta sa puso, papunta sa heart. Kung nakita nyo sa FB, meron pong inatake sa puso yung senior citizen na nagdadrive ng kotse niya. Nabuti na lang natulungan. So, bakit po ganun? Kasi nga, nahihirapan ng dumaan yung dugo papunta sa puso at papunta sa brain mo. So, kapag po yan pumutok, pwedeng heart attack po yan or stroke. Kung saan siya puputok? Kung sa puso o sa utak. So, ngayon, ang mangyayari po, may maintenance ka, iinom ka ng gamot, umaga, bubuka yan. Sa gabi, liliit. Iinom ka uli ng gamot, umaga, bubuka, liliit, bubuka, liliit, bubuka, liliit. So, 5 years ka nang umiinom ng gamot mo na maintenance, hindi ka pa rin gumagaling. 10 years na, hindi ka pa rin gumagaling. At meron po yang side effect. Nagkakaroon ng constipation. Hindi ka na nakakadumi ng araw-araw dahil yan sa maintenance na iniinom mong gamot. So ngayon, ang mangyayari po dyan, nagkakaroon ng enlargement of heart kasi nahihirapan ng puso natin na mag-pump dahil nga ibinubuka lang yung ugat mo araw-araw. Pag di ka iinom ng gamot, so delikado kasi pwede kang ma-heart attack or ma-stroke. Pero ano pong gagawin? Meron siyang side effect, no? Nagkakaroon ng enlargement of heart. Wala namang pinagbawal na pagkain. Kaya, yung pancreas mo, madadamage. Pag na-damage yan, ano pong mangyari? Lahat ng carbs na kinakain mo, nako-convert lang sa sugar. Pag kumain ka ng rice, nako-convert sa sugar kasi sira na si pancreas, hindi niya na kayang magbigay ng natural insulin. So, kung hindi niya na kaya magbigay ng natural insulin, ano pong nangyayari dyan? Tataas ang yung sugar. Kaya kailangan mo uli ng maintenance na gamot. 3 na ang iniinom mong maintenance. Na nag-umpisa lang sa high blood pressure. Bakit po naging high blood? Ay, didiscuss po natin yan mamaya. After po niya, nasira si liver dahil hindi niya na kayang i-detox yung mga toxin na pumapasok sa katawan mo. Lalo na kung mahilig ka sa mga matatabang pagkain or cholesterol na pagkain. So, hindi niya na kayang salain yung mga toxin na punuan na siya, naging fatty liver na siya. Kaya, tumataas ang uric acid kasi hindi niya na kayang create ng tinatawag na amino acid dahil na-damage na po siya. Yung malapot na langis ang nakikreate niya. Kaya sumasakit na yung iyong mga kasukasuan, no? Masakit na yung kamay mo, yung paa mo, hindi ka na makaakyat sa hagdan. So, pinaka-worst pag nasira pa yung ating kidney. Pag nasira si kidney dahil sa mga maintenance mong gamot, subject for dialysis na po yan.
Magkano 40k monthly lang naman ang kailangan mo pag ikaw ay nag-dialysis. Okay? So, bakit po ba naging high blood? Dahil yan sa pagkain na kinakain mo. Okay? So, yung mga pagkain na kinakain mo, kasi nga, wala namang bawal. Diba? Yung mga pagkain kinakain mo, yan yung nagiging cause ng pagkakaroon ng high blood pressure. Mahilig ka sa chicharon, mahilig ka sa baboy, mahilig ka sa mga preservative, fast food, mahilig ka sa mga mamantikang pagkain. Kaya nga po meron tayong tinatawag na 90 days detox program. 90 days detox program, ito po yung program para linisin ang iyong colon. Kasi yung colon natin, ang pinakamaruming parte ng ating katawan. Pag hindi mo nilinis sa colon, dumadami yung bacteria. Pag dumami yung bacteria, ano mangyayari? Pag dumami si bacteria, ano pong mangyayari? Humihina ang immune system. Pag humina ang immune system, namamatay yung mga good cells. Pag namatay yung good cells, dadami yung mga bad cells. Pag dumami ang bad cells, nag-create siya ng cancer or bukol. So, ganyan po yan. So, kailangan nating linisin ang ating colon. So, meron tayong 90 days program. Pag nag-detox po tayo, yan po yung tinatawag na cleansing. Pag nag-cleansing po tayo, nare-restore po yung mga cells natin. At nag-generate po siya ng bagong cells. At nagiging alkaline yung ating katawan, kaya kusang umaalis yung mga bad cells natin. Okay? Paano po yun? Meron tayong 90 days program. Pag di mo kaya 90 days, pagdating sa kalusugan, hindi kaya ang 90 days. Pero pag bumili ng iPhone na 70,000 kaya, pero yung buhay niya, hindi niya gustong dugtungan. Tama? So, pag hindi kaya 30 days program na lang, at least nakapag-detox ka, nakapaglinis ka, tinanggal mo yung mga toxin sa katawan mo na ikaw din ang nagpasok. Kaya nga meron tayong guidelines. Kapag nag-avail ka ng 30 days detox program, may guidelines tayo. Guidelines. Ano yung guidelines? Ito yung mga dapat kainin. Yung mga dapat at bawal para matunaw yung bukol. Matunaw. Holistic approach, hindi lang bukol. Holistic, ano man yung nararamdaman mo, inaayos niya. Kasi nga, nag-detox ka, nag-program ka. So, yan po yun. Okay? Pag may katanungan, ayan po. I-type mo lang lahat yan. Kasi hindi ako nakikita pag hindi yan tinatype lahat eh. Yung 5 yan, itatype mo lang. Para makita mo ko sa blue app. Eto, text. Kasi hindi ko nasasagot ang tawag, busy ako. Pero papabalikan kita pag ginawa mo yan. So, ganun lang guys. Pag may tanong po, mag-comment lang po. Okay, so thank you sa lahat ng mga nanood at sa lahat po ng nag-share at nag-comment po. Thank you and God bless. Share the video and follow for more. Bye-bye.